daw pumunta dito sa Pilipinas kasi hindi daw makontento mga Pilipino. Pag may hiningin isa, may kasunod ka agad. Bigyan ko kayong sample. Pati mga magnanakaw natin na politiko, hindi makontento. Hindi makontento sa daan na libo, hindi makontento, naging milyon, naging daan milyon, naging bilyon. Akalain mo hindi pa makontento sa bilyon na pupunta na sila sa trilyon. Hindi ko alam anong gagawin nila sa pera, kung ano na lang binibili nila, airplano. May isang bahay na sa Forbes, gusto mas maraming bahay sa Forbes, o di ba? Hindi makontento kaya si Santa Claus ayaw na pumunta dito. Ganon din itong people's power. Ang people's power kaya hindi nagiging successful kasi ano ang goal? Ano ang goal? Ang goal is pakiusapan si PBBM na bumaba na sa pwesto because of command responsibility, pumalpak ang mga appointed niya, pumalpak ang kaalyado niya, mga namumuno. Kaya hinihingi ng taong bayan na bumaba na si PBBM. Pero pag bumaba si PBBM, iba-iba naman hinihingi natin. For example, 'di ba yung green, yung kulay berde ang hinihingi ay succession. Si BP Sara na ang uupo. Ang dilaw at ang pink ang gusto ay snap elections, magkaroon ng bagong eleksyon. Yung black, hindi ko alam kung anong gusto ng black. Pero yung red, ang gusto ng red ay manatili si PBBM. So ang sinasabi ko, habang nagpo-protesta kayo sa iba-ibang lugar, yung iba nasa EDSA, yung iba nasa Aguinaldo, yung iba nasa Luneta, iba-ibang grupo to at iba-iba hinihingi. Siguro ang suggestion ko, first things first. Ano ba yung goal? The goal is pakiusapan si PBBM na bumaba. O pagkatapos nun, wag na tayo humingi ng iba pa. Kasi let us now follow the rule of law. Let's now follow the Constitution. Anong sinasabi ng Constitution? Pag may bumabang presidente, ang papalit through succession is the Vice President. So dapat, dun naman lang muna tayo. Katulad na nangyari kay EDSA People's Power 2. Diba si ERAP? Gusto ng taong bayan bumaba si ERAP. Bumaba naman yung tao. Hindi na nakipagtalo, hindi na nakipag-away. Bumaba na lang siya. Nang maayos. Rule of succession. Si GMA sinumpa na presidente. Naalala niyo yun, diba? Kasi yun ang batas. Kaya tingin ko, para maging successful itong EDSA People's Power 3, huwag masyado maraming hinihingi. At magkaisa. Kasi hindi kayo nagkakaisa kung ano mangyayari pag bumaba si PBB. Kaya siguro yung military, kaya hindi rin sumusuporta. Nakikita nila na hindi naman nagkakasundo sila, ba't natin susuportan? Iba-iba ang gusto nila pag bumaba si PBBM, kaya nag-aalangan siguro. So my suggestion is this is my opinion sa mga nakikinig. Sinusubaybayan ko to, pinag-aaralan ko to, at base sa aking pag-aaral ay ang pinakamaganda nito ay magkaisa kayo sa isang goal, which is bumaba si PBBM. Pagkatapos nun, wag na kayo magtalo kung ano mangyayari pag bumaba si PBBM. Ibalik natin sa konstitusyon na the rule of succession. Hayaan na natin bumaba si PBBM at manumpa si Vice President Sara Duterte. Kasi 3 taon lang naman yan Katulad ng kay GMA, 3 taon. Tapos nag-election, na-elect siya ulit. Kaya 9 years si GMA noon. Kaya ang gusto kong sabihin sa inyo, isa-isa lang hingin natin, isa-isa lang ang goal natin, pakiusapan si PBBM, at pag bumaba si PBBM, di hayaan na natin na maging natural yung succession, katulad ng nangyari nung EDSA 2.
Tapos pagdating ng 2028, o saka tayo pumili ng kanya-kanyang manok. Huwag ngayon kasi magulo pag pag marami tayong hinihingi. So, sundan na lang natin yung batas. Paupuin natin si BP Sara for the next 3 years. Sa 2028, iba-ibang kulay, di ba? Di iba-ibang manok kung gusto nyo. Kung gusto nyo, yung pink, ganito manok nila. Yung yellow, ganito manok nila. Yung green, ganito manok. Yung red, ganito manok. Tayo, demokrasya. Pagdating ng 2028, sinong mananalo, sinong iboboto ng taong bayan, yun ang susunod na presidente. Pero sa ngayon, ay pag bumaba si PBBM, sundin natin yung batas, the rule of succession. Yan. Maraming salamat po, and again,